Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Sa teto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Bigla ang utos ni PBBM, FL Lisa, Galon DepEd, BP Sara, ex-PRRD na siya. Nako, ano kaya ang utos na ito? Hindi naman sinabi, no? Binasa ko lang po yung title, mula po ito kay Banat News Updates mga kababayan, at kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe kay Banat News Updates, subscribe na po kayo, nasa description po ang full video link ng video ito. Yan at kung bago ka pa lang din at di pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung sabi po ni Papa Gadon, ni Poverty Alleviation Advisor, Papa Gadon, na makipag-reconcile. Si BP Sara pa raw po ang makipag-reconcile kay Marcos. Ayon po kay Papa Larry Gadon, eto po, nagtaka nga ako no? Sabi ko nga, yan din na reaction ko yung sinabi ni Pinay ito, bakit magkaaway ba sila? Tinignan po natin yung meaning na reconcile, kasi mga abogado po yan. May iba po sila, kasi ang reconcile sa atin, di ba? Magbati na, no? O dahil magkaaway. Pero ito po yung meaning ng mga legal terms ng to reconcile. Cause to coexist in harmony, make or show to be compatible. Okay, parang ang gusto ni Larry Gadon, isang direction lang, si BP Sara at saka si Pangulong Marcos. Alam mo, Papa Larry Gadon, no? So yan mga kababayan, para ang lumalabas dito ay tinuturuan pa ni Attorney Gadon, no? Si BP Sara, no? Mga kababayan. So, sino po ba si Attorney Larry Gadon, si Secretary Gadon, no? May mandato po ba siya sa taong bayan, no? Nagkaroon lang naman yan ng pwesto sa gobyerno dahil, di ba? Tamis na. Parang ginamit din ito si Gadon na, attack do. Di ba? Kasi ano to dati talagang ano to di ba? Napapanood natin si Attorney Larry Gadon sa usapin ng diyan sa NAIA, di ba? Gusto niyang gawing Manila International Airport. Pero ngayon, bakit tahimik itong si Attorney Larry Gadon? At nako, eto mga kababayan, at tinuturuan nga itong si BP Sara kung anong dapat gawin, no? Makipagbati na raw, no? Kaya Marcos. Di ko alam kung sinong Marcos mga kababayan, no? Kung yung asawa ba, kasi Marcos din, di ba? O kung si PBBM, wala naman silang awayan. May away ba? Sa bagay, dati pa naman mga kababayan, ganun nang lumalabas ano? Ayaw lang sabihin, pero ganun talaga ang lumalabas mga kababayan. Pero ito lang yung opinion mga ka-review. Sana hindi na lang makialam dito si Attorney Larry Gadon at mag-focus po siya, no? Doon sa ibinigay na posisyon para sa kanya, di ba? Kasi ang daming sinasasawan niya ni Gadon kung ako sa'yo, kapag i-interviewin ka po ng mainstream media, dapat yung ibibida mo yung yung kung saan ka inilagay, di ba? Kung anong departamento. Kung nag-e-excel ba, kung may ginagawa ba yung departamento mo. Dahil ang lumalabas po, ang departamento ni Attorney Larry Gadon ay ginawa lang para sa kanya, di ba? It doesn't exist sa mga nakaraang administrasyon. Ngayon lang mga kababayan, no? Dahil para sa kanya talaga yung posisyon. Kaso nga lang, kapag ini-interview, hindi naman ibinibida niya yung yung kanyang mga ginagawa,
Noong unang interview mga kabayan, yung ano niya, yung sinabi niya about po sa Chacha, 'di ba? Yung term extension, 'di ba? Oh, tapos ngayon naman, na ito naman, pinapakialaman si BP Sara. Ha? Magbati na raw, humingi ng tawad. Ano ba, humingi ng tawad mga kababayan si BP Sara sa kay Marcos? Wala pong problema kay Sara Duterte. Kaya lang naman kayo problema dahil nagpa-interview ang inyong First Lady, ang ating First Lady. Nagpa-interview kay Katonying. At lumabas po na masama ang loob niya. Kung sumama po ang loob, nasagot na po ni BP Sara Duterte yan. Di po ba? Wala po sa kanyang mandato may karapatan po na magpahayag, di ba, si First Lady dahil bilang tao, human rights, may karapatan ka naman na magpahayag ng iyong pagkadispusto. Pero wala po sa kanyang mandato na makipag-utuan sa First Lady. Hindi po yan sakop, no? Ng kanyang yung kanyang mandato. Ngayon, yung sinasabi kasi ni Papa Lariga doon para mas maunawaan natin, hindi po yung reconcile na nagkakaaway sila, no? Re-examine and reconcile with the direction and advocacy of the administration. Parang it's not too late to reconcile. Parang ang sinasabi ni Papa Lariga doon, dapat magkaisa lang daw yung tinatahak ng administration, yung unit team, no? Hindi pa raw too late na magkaroon ng unit team. Pero ito po ay reaction niya dahil po sa interview kay Mrs. Marcos. Tapos yung masyado po nilang binigyan ng bigat. Ito po mga apektado, bigat na bigat sila sa sama ng loob ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Mamaya, pagsagot natin para isa na lang, no? Pag sinagot natin si Attorney Claire, masasagot din natin yung punto na yan na dapat ba silang sumama rin ang loob kay Vice President Sara Duterte kung sumama ang loob ni First Lady? Okay. Sabi pa ni Gadon, sila daw ay nagkampanya na pareho isang direksyon nila. No, nauunawaan niya raw kung bakit gano'n na nararamdaman ni First Lady kay Vice President. Wala pong problema, nauunawaan din namin, no? Nauunawaan din namin kung bakit gano'n ang pananaw o sumama loob, 'di ba? Nauunawaan din namin. Talagang dapat sumama loob din niya. Kaya lang ang question, bakit po kinakailangan kung sumama ang loob niya, tumigil tong lahat? Titigil ba ang Pilipinas? Yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, yun po ang makatotohanan. May karapatan kang magtampo, may karapatan kang sumama ang loob, may karapatan kang ipahayag pa yan. Pero hindi kasama sa mandato niya na ako aluin ka. Hindi kasama sa mandato ng Vice President. Hindi namin binoto si Sara Duterte para kung sumama ang loob ng First Lady, titigil na yung mundo sa Vice President. He said the peace rally, which was attended by Duterte supporters and the Vice President herself, was more like a destabilization move. Where can you find the peace? Ayan. So inatake niya na yung peace rally. Sabi niya, Sara Duterte should be one with the President in facing the challenges of our country. Yun nga po yung gusto ni Vice President na isang tabi natin yung mga personal na pagtatampo. Hindi po importante ngayon yan. Ang importante, lutasin natin yung kahirapan. Lutasin natin itong nagbabadyang kakulangan ng kuryente, supply ng tubig at kuryente. Lutasin natin itong patuloy na namimerwisyong droga, insurgency, kriminalidad. Pareho po. Ngayon, ganito po yan. Ang nagkakaroon lang naman po ng problema, mukhang malinaw po kay Vice President Sara Duterte. Binigyan ako ng trabaho bilang ako po ay hinalal bilang Vice President. Malinaw po sa atin lahat yan. Hinalal po si Sara Duterte bilang Vice President. At siya po ay nagtatrabaho bilang pagtatalaga sa kanya na Department of Education. Sino po ba nag-iintriga? No? Nagtatrabaho po si Vice President Sara Duterte. Sino po ang naguguluhan sa sitwasyon nila? Ano po ang tanong? Kay Sara Duterte, malinaw. Gagampanan ko yung pagiging DepEd Secretary ko dahil itinalaga ko ng Pangulo. Yung pagiging Vice President ko, itinalaga ko
po ng mamamayang Pilipino. Hindi nyo pwedeng tanggalin sa kanya. Hindi kayo lagay sa posisyon sa kanya bilang Vice President. Sino po ang may problema? Tinanong si Pangulong Marcos, kumusta naman ang relasyon nyo ni... Tapos mga karibin natin, yung gusto nilang patalsikin dito si Vice President Sara Duterte sa pagiging sekretary ng Department of Education. Ngayon, may lumalabas mga kababayan, no, na ang ipapalit ay si Leni Robredo. Nako. Ano ba naman kayo, mga kababayan, no? Ha? Okay pa ba kayo? Itong mga nagre-rekomenda na palitan ni Leni Robredo si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Tatanungin ko po kayo, okay pa po ba kayo? Ha? Oo. Kaya nga mga kababayan diba, inaatake. Hindi ko alam kung mayroon na bang sanib pwersa na po ba ang dilawan at ang administrasyong ito. Diba? Sa bagay, no? Umaatake nga ngayon yung mga dilawan yung si Trillanes, De Lima, di ba? O si De Lima, droga ang kaso pero nakalaya, nakapagpiyansa, non-available naman yan, no? Pero ganoon talagang buhay mga kabayan kapag diba? Kakampi ka ng administrasyon ngayon, di ba? Di may maraming tsansa. Sara, it's complicated. O di yung may komplikado sa utak ang may problema. Kasi po, normally, kung wala kayong tiwala sa inyong department head, ganito po lang yan, no? Kung ikaw ay walang tiwala na sa iyong secretary, at ikaw ay presidente ng Pilipinas, tanggalin mo. Hindi na buo yung loob mo sa kanya. Di po ba? Bakit po naging komplikado? Komplikado po kasi siya lang yung most trusted. Siya yung pinakamataas na sa mga ratings. Lahat po ng survey, siya po ang pinagkakatiwalaan ng miyembro ng administrasyon. Talagang mako-complicated po, no? Isa pang komplikasyon. Bagsak sa rating. Pinakamababang rating ni Pangulong Marcos ngayon. Yung pinakapopular na cabinet official mo, tatanggalin mo ba? Mga kabayan, siguro pag tinanggal nila si VP Sara dyan sa pagiging secretary ng Department of Education, no? Mas lalo pang lalaga pa yung kanilang ha? Kasi si VP Sara most trusted di ba? O yung presidente natin pinaka most distrust yung yung kanyang pangalan, no? Di ba? Most distrust. Kay VP Sara naman most trusted. Kapag tinanggal mo yung trusted, mga kababayan, malamang, baka hanggang sa last term mo, no? Maging most ka, no? Pinaka distrust na government official. So baka yan din po, no, yung kanilang o baka magwala. Baka magwala ang taong bayan pag ginawa nila yan. Yung nag-iisang minamahal ng mamamayang Pilipino. Yung pinakamataas. Iniulit-ulit ko. Yung pinagkakatiwalaan ng mamamayan ng miyembro ng yung gabinete, tatanggalin mo ba? Kaya komplikado. Kasi baka mag-backfire sa kanya yun. Yun lang naman po nagko-komplikasyon. So mga kabayan, kasi ang nangyayari po kasi, di ba, pattern na po ito, no? Pattern na po ito ng mga Duterte. Ha? Pag mas lalo mo silang sinisiraan, mas lalo po silang minamahal ng taong bayan. Di ba? Ano bang nangyari sa administrasyon ito? Simula po nung umupo sila, di ba?
kaliwat kanan, no? Yung kanilang paninira, pambabatikos, no? Dito kay BP Sara. Diba? O, pero sa kabila nun, nakikita po natin yung tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Diba? Kasi isipin mo kung naging effective yung kanilang propaganda laban po dito kay Vice President Sara Duterte nung una pa lang, di ba? O pagdating sana ng mga survey, lagapak sana itong si BP Sara, di ba? Pero anong nangyari? Kabaliktaran, no? Abang sinisiraan mo ang isang Duterte, no? Lalong nagtitiwala ang taong bayan sa kanila. Di ko alam kung bakit. Kayo, alam niyo po ba? Kasi po, mga kababayan, no? Ito, opinion ko lang ito, ewan ko sa inyo kung anong opinion ninyo. Kasi nga po, nakikita ng taong bayan, no, na wala namang ginagawa si BP Sara na against kay PBBM, di ba? Itong mga alipores ni PBBM, yun ang talagang dapat sisihin dito, di ba? Buong-buo pa sana ngayon ang unit team kung mga wala itong mga ito, di ba? Kasi may mga yung iba utang na loob, di ba? Kailangan mong suklian yung mga utang na loob. Kailangan bayaran mo yung naging utang na loob mo noong nakaraang kampanya. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no, patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.